ng isang bahay sa Marikina, may nakatago palang kayamanan. Limpak-limpak na barya. Napapaisip ba kayo minsan, ano kayang meron sa ilalim ng ating mga bahay? Ang laging kumikiliti sa ating imahinasyon, meron kaya ritong nakatagong kayamanan? Sa isang bahay sa Marikina, tila may sumisilip daw na kung anong makinang sa siwang ng kanilang sahig. Naghahanap ng Yamashita treasure. May flashlight po kasi yung habang binibidyoan po namin yun, natatanaw namin, kumikinang po yung mga barya po doon sa loob. Nakaka-excite siya. Kaya binareta nila ito at binuksan. At 1, 2, 3! At doon na tumambad sa kanila ang libo-libong mga barya. Paanong nagkaroon ng limpak-limpak na barya sa ilalim ng kanilang bahay? Nito lang Lunes, nadatna ng aming team na tinatakpan na ni Mark ng plywood ang hukay kung saan nakuha ang mga libo-libong barya. Tandang-tanda pa niya kung paanong pagkatibag ng sahig, nakita na nila ang butas na may lalim na 2 talampakan. Uy, dami ba to? Dami. Nakibis! Dami Gano'n kaya laman nito? At sa likod ng mga basag-basag na mga simento, nakakubli ang libo-libong mga barya. May tigli 5 piso at 10 piso. Nakaka-excite siya nung habang tinitignan namin yung barya na lumilitaw. Pero hindi misteryo ang barya-barya sa hukay sa ilalim ng kanilang bahay. Dahil ang ilalim ng kanilang sahig, ginawa pala talaga nilang underground alkansya. June 2018, nung naisipan daw ito ni Mark, parati raw kasi siyang nakukupitan sa kanyang alkansya sa tuwing kumakasa siya sa kung ano-anong ipon challenge. Yung kapatid ko pong sumunod po sa akin talaga ang kumukupit eh. Sabi niya sa akin, "Kuya, kinukupitan kita dyan." Dahil may alam si Mark sa construction, tinibag niya ang sahig malapit sa pintuan at dun siya naghukay. Gumawa po ako doon ng parang pong tunnel siya doon eh. Tapos po, saka ko po siya binuhusan ng semento para maging solid. Para maging makinis, gamit ang sandok, pinalitadahan niya ito para naman masigurong matibay at hindi madaling buksan. Ginamitan pa niya ito ng mga bakal at alambre. Naglagay na po ako ng pangtakip niya na gawa rin po sa semento. Nilagyan ko siya ng 3 butas na pwede na siyang hulugan ng barya-barya. Dito na ang buong pamilya nagsimulang maghulog sa kanilang underground alkansya. Pagkatapos kong bumiyahe sa tricycle, saka ako naghuhulog ng 5 piso, mga 10 piso. Ako po talaga yung maghuhulog dun. Maghulog man kami, kung mayroon kaming makitang barya dyan, kunyari may sinukli sa biniling tindahan, hihulugan namin. Nakahiligan ko na po talaga yung paggawa ng alkansya at yung pag-iipon po kasi naalala ko nung elementary ako, nagtitinda ako sa school dati ng mga kung ano-ano. Nung nagtatrabaho ako sa isang supermarket, nakaipon na rin ako. Katunayan, sa loob ng 6 na buwan, nakapag-ipon na raw noon si Mark ng 90,000 pesos. Naisipan ko na bilan ng motor si tatay kasi nga luma na yung motor niya, mga 80,000 po siya eh. Brand new ko po siya nakuha. Hanggang si Mark nakaisip magnegosyo ng bisikleta. Pero tumumal ito dahil sa pandemic. Kaya nung kinailangan ng bayaran ng down payment sa lupa na kanyang kinuha, matapos ang 3 taon, nagdesisyon si Mark na buksan na ang kanyang underground alkansya. After 3 years, nabuksan ulit. Umabot din siguro yung pagbukas ko, mga 20 minutes din. Gusto ko sanang hindi siya mabasag dahil nga sayang naman. At 1, 2, 3! Bali nung binuksan po namin, nagmo-moist po yan eh. Moisture yan. Parang may mga putik-putik. Nilagyan ko siya ng harina. Ang mga barya, plangga-planggana niyang hinahakot. Tapos kinabukasan po nun, saka po namin pinoroseso yung pagbibilang po. Kumbaga nilagay namin sa plastic na by 1,000 ang nilalagay namin o kaya 2,000. Ay, dami pala. At nung bilangin nila, umabot ng
pesos! Hindi ko akalain na ganun pala ang abutin nun. Kaya nung binuksan, nagulat ako at umabot pala ng 50 mahigit. Marami mang namangha sa kanyang alkansya. Marami ring pumuna. May kaso nga daw po yun sa BSP. Nagtatalo yung kagustuhan ko na gawin ulit siya. Wala naman pa ngayong coin hoarding. Nasa Kongreso pa ang proposal na yan. Meron pa kasi pinag-aaralang number of pieces na hinihikayat po ng Bangko Sentral ang mag-impok para sa kinabukasan. Katulad po ng pag-i-impok sa bangko na safe na at may tubo ka pa. Let's say mag-set siya ng every 2 weeks yung mga naipon niyang barya sa kanya i-deposit. Pero naman siyang matatanggap na acknowledgement at makikita din niya kung magkano na yung pera niya sa bangko. Pero ligtas ba ang ginawa ni Mark na underground alkansya? Lalo na para sa pundasyon ng kanilang bahay? Considerably safe din siya kasi nasa corner naman siya. Mako-consider mo siyang hindi ligtas pagka meron tayong mga tinamaan or nadali ng mga pundasyon, yung mga poste natin at mga biga. Para lang din safe tayo, huwag na natin galawin yung structure ng mga bahay natin. Baka mas malaki pa yung nagastos niya. Hindi lang po natatapos sa pagsisave ang ating financial journey. Dapat nag-i-invest din po tayo para mas lumago yung pera natin. The best thing is to enjoy now while you are saving and investing and still enjoy later. Gayunman, ang naipon niyang 52,000 pesos na barya, malaking tulong para mabayaran ang utang sa hinuhulugan niyang lupa. Napakahalagang bagay na nag-iipon po kami kasi mahirap nga po ang buhay. Kapag kami pangarap kasi, kailangan natin pag-ipunan yun. Kung ang iba, kuripot o malalim ang bulsa, si Mark nagtipid at ginawang malalim ang kanyang alkansya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.